High-quality 3-point shooter, tinatrabaho ng Warriors. Kuminga sa sign and trade. At Wolves, delikado na. Edwards malungkot na naglalakad sa tunnel. Ang Golden State Warriors ay inaasahang lalaban para sa kampyonato ngayong taon matapos nilang makuha si All-Star small forward Jimmy Butler mula sa Miami Heat noong Pebrero. Nagkaroon sila ng kahanga-hangang record sa mga larong nilaro ni Butler. Tinalo nila ang Memphis Grizzlies sa play-in game at nakaharap ang Houston Rockets sa unang round ng playoffs. Sa pangunguna ni Butler at Steph Curry, tinalo ng Golden State ang Rockets sa loob ng 7 laro na naglatag ng second round matchup laban kina Anthony Edwards at sa Minnesota Timberwolves. Nanalo ang Warriors sa Game 1 sa Minnesota ngunit nagtamo si Curry ng grade 1 na injury sa kaliwang hamstring at hindi na nakalaro sa natitirang bahagi ng serye. Nanalo ang Timberwolves sa Games 2, 3, 4 at 5 upang matanggal ang Golden State. Nakakontrata pa rin sina Curry, Butler at Draymond Green para sa susunod na season. Ang tatlong All-Star na ito ang bumubuo sa core ng roster. Gayunpaman, ang ikatlong nangungunang scorer ng Warriors ngayong season ay magiging restricted free agent ngayong summer at maaaring mapunta sa ibang team sa susunod na season. Ayon kina Anthony Slater at Marcus Thompson ng The Athletic, inaasahang susuriin nina Jonathan Kuminga at ng Warriors ang mga option para sa sign and trade ngayong summer. Nag-average si Kuminga ng 15.3 points, 4.6 rebounds at 2.2 assists this season. Dalawang team na tila konektado sa isa't isa sa kasalukuyan ay ang Golden State Warriors at Boston Celtics. Habang maraming ulat ang nag-uugnay kay Kristaps Porzingis sa Warriors, hindi lang siya ang miyembro ng Celtics na naiuugnay. Dahil ayon kay Logan Murdoch ng The Ringer, tinitingnan din ng Warriors ang mahalagang reserba ng Celtics. Isa pang manlalaro na tinitingnan ng Warriors sa hinaharap ay si Derrick White, sabi ni Murdoch sa The Zach Lowe Show. Sa tingin ko, yan ang isa sa mga tinitingnan ngayon ng Warriors. Ang malungkot na katotohanan para sa Boston Celtics ay magiging biktima sila ng bagong Collective Bargaining Agreement, CBA. Malamang na kailangan nilang ipagpalit alinman kina Derrick White, Drew Holiday o Kristaps Porzingis ngayong off-season. Napag-usapan ko na kung gaano ka-depressing ang ipagpalit si Derrick White para sa Boston at ang uri ng dilema na kinakaharap nila sa usaping gaano ba kalaki ng reset ang gusto talaga natin at sino ang gusto nating bumalik dito kapag bumalik na si Tatum? Sabi ni Lowe, sino ang may trade value sa panandalian at saan pumapaloob si Derrick White sa usaping yan? Bagamat mas may lohika sa roster construction ng Warriors ang pagkakaroon ni Porzingis, ang kanyang availability sa court ay dapat na ikabahala para sa isang team na matanda na ang mga pangunahing manlalaro. Si Derrick White ay maaaring maging perpektong scorer mula sa bench, isang mataas na 3-point shooter na naaangkop sa sistema ng Warriors na maaari ring maglaro sa crunch time o magsara ng mga laro. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Samantalang pag-usapan naman natin ang Game 4 na laban sa pagitan ng Timberwolves at OKC Thunder. Sa unang laro, 3 agad ang ibinigay ng OKC mula sa corner ni Jalen Williams. Ngunit agad nakabawi si Julius Randle dito ng pull-up jumper. SGA nagmintis sa 3, buti na lang nilinis ito ni Chet Holmgren. Pero masakit ang bawi sa kabila dahil Mike Conley mga kaibigan na ipasok ang 3. SGA nagkaroon ng maagang turnover na naghatid sa isang nasty dunk ni Jaden McDaniels. Wala nang 6.5 minuto ang natira. Dinaanan lang ng MVP ang multiple defensive player of the year mga kaibigan. Ang sumunod, SGA, gustong subukan ang depensa ni Donte. Umatake sa ilalim. Tagumpay over sa 3 defender. Ngunit Donte, naipapasok na ang mga shooting sa labas ng arc para gumawa ng epekto sa laro at nahawa na si Alexander Walker. Pero agad bumawi ang MVP sa kabila para sa isang 3. Bago sumunod ang foul na nakuha ni DiVincenzo kay SGA. Seconds to play. Sa wakas, Anthony Edwards unang basket nakuha na sa laro.
Score 37-30 in favor of OKC Thunder. Sa ikalawang quarter, back-to-back na puntos para kay Chet. Wide open dunk ang oportunidad para sa big man bago ang isang hustle play sa ilalim at naghahanap ng foul. Bumaba sa 4 ang kalamangan ng Thunder nang maipasok ni Alexander ang wide open tres. Ngunit as usual, agad nakakahanap ng paraan ng Thunder para makabawi. SGA gustong mag-set ng play, itinuloy na lang sa labas ng arc, tagumpay ang tres. Ang sumunod, SGA, madali lang nakakita ng butas dito, basket ang layup. Score, 65-57 in favor of OKC end of first half. Sa ikatlong quarter, Edwards naging agresibo na, tagumpay ang layup sa paint. Bago sumunod ang isang magandang pass nito patungo kay Conley sa corner tres. Wala nang 9 at kalahating minuto sa third, binastos ni Gobert si Hartenstein. Ngunit bumalik sa 4 ang lead ng OKC dahil sa galawan ng MVP. Sa pagkakataon na ito, sina Gobert lang at Alexander Walker ang nagtatrabaho sa puntos. Bago pumasok sa usapan si Donte para gawing 1 puntos ang laro. Buti na lang agad nakahanap ng paraan ng MVP para makabawi. Ngunit nag-init na ang kamay ni Donte dito para dalhin sa tabla ang score. Timeout ang OKC. Wala nang 2 minuto ang natira nang bully si Chet, bagsak si Naz Reid. Buti na lang lumipad si Edwards para sa isang tagumpay na layup sa ere. Sa huling quarter, Alexander Walker ang nagpasimula sa run sa Timberwolves. Wala nang 8 minuto ang natira. Goaltending ang tinawag sa play ni Alex Caruso sa ilalim. Ngunit ang sumunod, isang magandang layup na pagtatapos ang ginawa ni Edwards para dalhin sa 3 puntos ang laro. Ngunit SGA mga kaibigan, easy jumper ang ginawa over Naz Reid sa gitna. Bago ang big shot ni Chet Holmgren, dahilan para tumawag ng timeout ang Wolves. Edwards naghahanap ng butas, big bucket ang ginawa. Bago sumunod ang isa pang tres mula kay DiVincenzo sa corner. Ngunit SGA mga kaibigan, pinakita kung bakit naging MVP sa season na ito. Kalahating minuto na lang ang natira, nabuhay pa ang Wolves dahil sa tres sa corner ni Alexander at bumaba sa 2 ng magtagumpay si Gobert sa isang easy basket sa ilalim mula sa mintis ni Donte. Ngunit sa huli, natalo ang pa rin ng Wolves at tuloy-tuloy ang lakad ni Edwards sa tunnel pagkatapos ng laro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.